Sige mga tao, bumalik na sa normal ang mga mata ko. Ibig sabihin, sa kasamaang palad, wala nang sunglasses. Pero siguro mas pipiliin ko na ang magandang kalusugan kaysa magmukhang mas astig. Mas pipiliin ko na lang ang magandang kalusugan kaysa magmukhang astig. Kahit papano, kinansela na ng gobyerno ng Australia ang halos 7,000 visa na naibigay na sa mga mamamayan ng Iran. Ngayon gaya ng dati, may mga kritiko. Sa palagay ko, si Anthony Albanese ang pinakamasamang punong ministro ng Australia. Pero mukhang hindi siya mananatiling pinakamasama ng matagal. Dahil may ilang mga politiko na naghihintay sa pila na mas malala pa kay Anthony Albanese. Aminin ko na magandang desisyon ito. Sa palagay ko napatunayan kong nagmamalasakit ako sa mga Iranian at walang makakapagsabing hindi ako nagmamalasakit sa kanila kapag sinabi kong tama ang desisyong ito. Bakit? Dahil di natin alam kung sino ang darating. Nang nagbigay ang gobyerno ng 3,000 humanitarian visa sa mga taga-Gaza, sinabi ko na hindi natin alam kung sino ang papasok. Hindi natin alam kung ilan sa kanila ang tapat sa Hamas dahil alam natin na malalim ang ideolohiya ng Hamas sa mga taga-Gaza. Kahit ang mga taga-Gaza na nagtatrabaho para sa UN, kalahati sa kanila, kung hindi man lahat, ay mga operatiba ng Hamas. Kaya paano natin malalaman ang mga taong ito na may kakayaang umalis mula Iran at pumunta sa Australia, halos 7,000 sa kanila? Paano natin masisiguro na hindi sila mga operatiba ng IRGC? Hindi natin alam at walang paraan para malaman. Kaya masasabi kong maganda ang desisyon ng RGB, ang pinakamasamang gobyerno ng Australia. May mga kritiko tayo, mga makakaliwa, at mga mas makakaliwa pa, na hanggang ngayon ay hindi nagpapakita ng malasakit sa mga Iranian. Mapapatunayan ko yan sa'yo. Tahimik lang sila noong pinapatay ng rehimeng. Islamiko ang sarili nilang mga tao ng libo-libo, 10,000. Ayon sa kanila, halos 3,000 Iranian na sibilyan ang napatay. At ayon sa ilang independenteng pagtataya, nasa pagitan ng 30,000 hanggang 40,000 ang kanilang napatay. Hindi 10,000 hanggang 30,000, kundi 30,000 hanggang 40,000. May mga mass grave na hinukay ng mapaniil na rehimeng ito. Pero ang mga kaliwa sa kanluran ay hindi man lang nagsalita tungkol doon. Alam mo kung bakit? Dahil ang rehimeng Islamiko ay panig sa Hamas at sa layunin ng mga Palestino. Karamihan sa mga kaliwang ito may napiling panig na. Nasa panig sila ng mga Palestino. At para maisulong yon, kahit ano pang mangyari, ayos lang sa kanila. Hindi ko alam kung kilala niyo si Fred the Bodyguard. Sumasama siya kina Kurt Cass, Charlie Veach, at ngayon kay Batang Bob. Pinoprotektahan niya sila bilang bodyguard dahil sanay siyang MMA fighter. Matalino rin talaga siya. Panurin niyo ang kanyang channel. Ang pangalan nito ay Fred the Bodyguard. Kamakailan pinrotektahan niya si yung Bob sa isang lugar sa Inglaterra. Yata sa Manchester. At dumalo siya sa isang protesta na pinangunahan ng Antifa. At yung mga tao doon ay talagang mababangis. Talagang mababangis. Sumusuporta sila sa pagbawas ng pondo sa pulisya. Naniniwala sila sa pagsasabansa ng lahat. Pero kung pabor sa kanila, ginagamit nila ang pulis. Madalas silang nagsusumbong kina Fred at Batang Bob sa pulisya. Na ayon kay Fred the Bodyguard, naniniwala ang mga taong ito na katanggap-tanggap ang anumang paraan. Lahat na makakatulong sa kanilang layunin ay legal at pinapayagan. Pwede ang kahit ano. Hindi tayo nakikipagkumpetensya sa kalabang may prinsipyo, kundi sa walang prinsipyo. Gagawin nila ang lahat, legal o ilegal. Basta makabuti sa kanila sa oras na yon. Ngayon alam mo na kung anong uri ng mga tao ang hinaharap natin, kilalanin natin ang mga kritiko. Sabi ng mga kritiko ng pagbabawal sa mga Iranian na may hawak ng visitor visa, kulang ito sa pag-unawa at pwedeng makasira ng tiwala sa sistema ng migrasyon. Tiwala ng sino? Tiwala ng mga dayuhan? Bakit natin kailangan mag-alala tungkol doon? Kung sa tingin ng mga tao sa Ghana na hindi patas sa kanila ang sistema ng imigrasyon ng Australia. Bakit tayo mag-aalala? Makatuwiran ba yon? Magkaiba ang panimulang posisyon nila sa atin. Ang panimulang posisyon natin ay ang sistema ng imigrasyon ng Australia ay dapat magsilbi sa pinakamabuting interes ng Australia. Wala nang iba, kundi ang Australia lang. Ang panimulang posisyon nila ay, paano natin gagawing global ang mundo? Paano tayo makakalika ng mas makatarungang mundo? Paano masisiguro na ang mga tao mula sa iba't ibang kultura ay malayang makapasok sa Australia?
Pasensya na, hindi yun kailanman papayagan. Ang 6 na buwang pagbabawan na inanunsyo ni Tony Burke dahil sa digmaan sa Iran ay nananatili. Magandang desisyon. Kaya tingnan mo kung sino ang mga taong ito. Tinawag ng mga Greens ang pagbabawal na malupit at hindi makatarungan. Ayon kay Ministro ng Ugnayang Panloob Tony Burke, tugon ito sa sigalot sa reyon. Ito ang dahilan kaya ko nasabi na si Anthony Albanese ang pinakamasamang punong ministro ng Australia. Pero hindi ibig sabihin na matagal siyang mananatiling ganoon. Dahil kung ang mga taong ito ang maupo sa kapangyarihan na hindi naman ganoon kalayo sa posibilidad mga kaibigan, magkakaroon tayo ng bagong kaliwa. Katulad ng bagong kanan sa Britanya at Australia, magkakaroon din tayo ng bagong kaliwa. Nag-aalala ko na baka ang Greens ang maging bagong kaliwa. Ang mga liberal at Australian Labor Party, mawawala rin sila sa eksena tulad ng mga katumbas nila sa UK. Maraming visitor visa ang naibigay bagong sigalot sa Iran na maaaring hindi na ibigay kung nag-apply sila pagkatapos. Tingnan mo ang sinasabi nila. Ang mga batas na nagbigay daan sa pagbabawal na ito ay minadaling ipasa sa parlamento 2 linggo na ang nakalipas na wala pang 1 oras na debate. Tingnan mo ito, ang mga tagapagtanggol ng mga naghahanap ng asylum at mga refugee ay mariing tumutuligsa sa travel ban kasama ang mga resource center para sa mga asylum seeker. Tinawag ni Deputy Chief Executive Jane Ferrero itong walang puso. Dapat nating isaalang-alang ang pambansang seguridad. Pati Iranian diaspora sang-ayon sa ban dahil hindi natin alam kung sino ang pumapasok mga kaibigan. Papayagan mo bang pumasok ang mga tao mula sa isang bansang desperado na literal na ginagawa ang lahat para magdulot ng pinsala? Paano naging matalinong desisyon yon? Hindi yon matalinong desisyon. Pakiusap mga mahal kong Iranian. Sigurado akong sasang-ayon kayo sa akin sa comment section. Banta rin ito sa mga Iranian. Kaya ipapakita ko ang ilang tweet na nagva-viral tungkol sa isyong ito. Walang kwenta ang mga opinyon nila. Ipinagbawal ng federal na gobyerno ang mga Iranian dahilan para maharang ang 7,000 at 200 may hawak ng visitor visa na papasok sa Australia. Mali ang Ingles niyan. Ipinagbawal ng federal na gobyerno ang 7,000 at 200 may hawak ng visitor visa na papasok sa Australia. Talagang pangit ang pagkakasulat ng tweet na ito. Mukhang nakuha mo na ang ibig niyang sabihin. Ngayon lang ulit ipinagbabawal ang mga tao mula sa isang buong bansa mula noong White Australia Policy. Napansin mo bang palihim niyang isinama ang White Australia Policy? Ito ang mga salitang ginagamit para magpaingay. Simula pa White Australia Policy, wala naman talagang kaugnayan doon. Pwede pa rin pumunta rito ang mga tao mula sa India. Pwede pa rin pumunta ang mga tao mula sa Pakistan at Bangladesh. Pwede pa rin pumunta dito ang mga taga-Afrika. Sinasabi ko na dapat tayong maglagay ng ilang mga limitasyon tungkol dito. Pero wala itong kinalaman sa White Australia. Ito ang mga salitang ginagamit nila para sa rin ang mga may kulay ubing buhok at may hikaw sa ilong na mahilig sa kalikasan. Pinayagan ng mga taga-Ukraine at Israel pumasok sa Australia gamit ang visitor visa. Dahil hindi naman kaaway ng Australia ang mga gobyerno ng Ukraine at Israel. Kaya naman, wala tayong dahilan para maniwala na magpapadala si Zelensky ng mga suicide bomber mula sa Ukraine o gagawin din yon ng Israel. Napakabobo ng opinyon na yan. Sige, tignan natin. Kung talagang nagmamalasakit ang mga taong ito sa mga Iranian, tingnan natin ito. Tingnan mo kung ilang beses siyang nag-tweet tungkol sa mga nagpo-protestang Iranian. Protection mula sa mga Israeli? Wala. Wala siyang sinabi. Kita mo, wala siyang sinabi tungkol sa 30,000 Iranian na pinatay ng rehimeng ito. Sabi ko na sa'yo, peke at sinungaling ang mga to. May ipapakita pa ako sa'yo. Tingnan mo ang payasong to. Ang pangalan niya ay heterosexual thought leader at may bandila ng Palestina sa bio. Kaya alam na natin IQ niya. Sabi niya, puting inang talunan, kratenes, bansang nakakahiya at walang kaluluwa. Tingnan mo, gumagamit pa ng Al Jazeera bilang source. Inanunsyo ng Australia ang 6 buwang ban sa mga Iranian na may visitor visa, bawal silang bumiyahe doon. At tulad ng naunang tao, itong taong nagpapanggap na nagmamalasakit sa mga Iranian ay wala ring sinabi tungkol sa mga nagprotesta sa Iran. Tingnan mo. Wala. Mga talunan ng mga to, mga pare. Wala silang pake sa mga tao sa Iran. Sarili lang nilang political agenda ang iniisip. Balikan niyo rin ang sinabi ni Fred the Bodyguard. Basta't nakakatulong ito sa kanila para makamit ang mga layunin nila, ayos lang ang lahat. Kahapon, tahimik lang sila
habang pinapatay ng malupit na rehimen ang mga tao sa Iran dahil hindi ito pabor sa kanila. Ngayon, nagpapanggap silang makatao at kunyari ipinakamalaking taga-suporta ng mga tao sa Iran kahit wala naman talaga silang pakialam. Kaya ako nasabi na wala silang pakialam sa mga taga-Gaza. Totoo, wala talaga. Maaring iniisip nila ngayon, ay, dapat akong magalit. May mga batang pinapatay sa pambobomba. Nag-aalala ako para sa mga taga-Gaza, pero sila hindi. Totoo, wala talaga silang pakialam. Marami sa kanila ay naghahanap lang ng atensyon. Alam mo, bago sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Gaza, abala sila sa mga issue ng LGBTQ. Abala sila sa pagpapahintulot na durugin ng mga transgender na atleta ang mga biological na babae. Doon sila abala, tapos pinapangaralan pa ang mundo tungkol sa habag. Pagkatapos ng digmaan, lipat na lang sila sa ibang issue. Wala silang pakialam at mababaw mag-isip. Wala ring matibay na batayan ang kanilang mga rason. Nakabase lang sila sa pagiging makasarili. At higit sa lahat, naniniwala sila sa anarkiya. Hindi sila naniniwala sa pulis, hindi sila naniniwala sa batas at kaayusan. Sa kabila ng lahat, Kahit gaano kasama ang gobyerno ni Anthony Albanese at kahit gaano siya kakasipsip sa mga Islamist, siya pa rin ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. Ang sinasabi ko lang, pwedeng mas lumala pa ang mga bagay kaysa kay Anthony Albanese. Magkakaroon ng bagong kaliwa sa Australia, mga pare. Huwag isipin na One Nation L ang laging angat at maghahari sa susunod na henerasyon. Hindi mangyayari ang eleksyon. Magkakaroon tayo ng bagong kaliwa sa Australia. At maaaring ang Greens yon. Hindi ko na kailangang sabihin sa inyo kung gaano sila kabaliw.